Isang binatilyo ang nasawi matapos makuryente sa barangay sa Lapingaw, Dagupan City kahapon Nobyembre 11. Batay sa ulat ng Dagupan City Police Office sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales, Chief ng City Community Affairs and Development Unit, natukoy na ang sanhi ng insidente ay aksidenteng pagkakahawak ng biktima sa isang wire sa loob ng kanilang bakuran. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Police Station 5, nakuryente ang bata matapos nitong mahawakan ang kawad ng kuryente na nakasabit sa bahagi ng kanilang bakuran. Nilinaw naman ng pulisya na walang kinalaman sa super bagyong Uwan ang naturang insidente. Lumabas sa kanilang pagsusuri na ang pagkakakuryente ng binatilyo ay hindi dulot ng anumang pinsala o power outage na sanhi ng bagyo. Ayon pa sa pulisya, posibleng nagkaroon ng depekto o pagkakakalas ng kable sa kanilang tahanan na nagdulot ng daloy ng kuryente sa nahawakan ng bata. Samantala, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang DCPO sa mga teknikal na eksperto upang tuluyang matukoy kung paano nagkaroon ng live connection sa naturang kawad. So kami po ay nalulungkot sa balitang nakarating sa aming tanggapan kahapon na mayroong isang minor sa barangay sa Lapingaw, Dagupan City na naging biktima ng pagkakakuryente. Base po sa report na ipinatid ng ating Police Station Commander ng Station 5 na si Captain Tuangkin, yung bata po ay parang nakasumandal ba sa bakuran nila at siya ay nakuryente po. Wala pong kinalaman dito sa ating nakaraang bagyo po kasi po lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Uwan, no? Meron po sigurong sa kuryente nila, sa bakura nila is yung nasabit at ayun yung nahawakan niya sa pagpasok niya, yung roofing ba. So hindi po natin to mayano na dahil po sa bagyo. Hindi po, parang may dumikit yata na dun sa bakod at pagpasok niya base sa investigasyon ng ating kapulisan sa Police Station 5. So ngayon po, inaalam pa rin po natin at tumingi tayo ng tulong sa ating mga technical expert na masasabi para malaman natin kung ano talaga ang naging sanhi ng pagkakuryente ng ating kawawang Dagupan na minor. Bihira po ito, very unfortunate incident na nangyari ito sa atin sapagkat po ang ating mga ahensya ng gobyerno at ang ating DCOR, pagdating ng mga ganitong mga typhoon ay nagpapatay talaga tayo ng kuryente at kayo rin po mismo ay naranasan nyo na wala tayong kuryente para po sa kaligtasan na rin ng ating mga kababayan dito sa Dagupan. Before the coming of the typhoon, the city government and all government agencies, especially the Dagupan City Police Office, to prevent casualties during the onslaught of any typhoon is nagkakaroon ng preparation, nagkakaroon ng prevention na mga pasabi sa ating mga kababayang Dagupenyo para maiwasan natin na magkaroon tayo ng casualty. Ang collaboration ng all government, full government agencies approach is talagang makikita natin na buhay dito sa bayan, sa city natin sa Dagupan. Tayo po ay nagpapasalamat at wala naman pong ibang nagamay. At tayo po ay nakikidalamhati po sa pamilya ng ating kababayang namatayan sa napaka-trahedya na nangyari sa kanilang pamilya. Ang Dagupan City Police Office po ay nakikidalamhati sa kanila at kami po ay tutulong at hingi ng mga payong eksperto para malaman po natin ang talagang dahilan kung bakit nakuryente ang ating kababayan. Sa ating pong mga kababayan dito sa Dagupenyo, ang inyong pong kapulisan sa pamumuno ng ating mahal na City Director, Police Colonel Orly Zay Pagaduan, kami po ay nakikiusap sa inyo na pag meron pong mga pasabi, informasyon na ibinibigay ng ating mga kapulisan, ang ating city government, na tayo ay maganda kung merong mga darating ng mga super typhoon, tayo po ay sumunod. At makakaasa po kayo na ang city government sa pamumuno ng ating Honorable Ali Servicio, Mayor Bilen, is tayo po ay magtutulong-tulong para po ma-ensure natin ang safety at ang peace and order dito sa ating mahal na city ng Dagupan.
Ipinahayag naman ng mga awtoridad na ito ay isang bihira at malungkot na pangyayari at nanawagan sila sa mga residente na regular na suriin ang kanilang mga linya at koneksyon ng kuryente upang maiwasan ang kaparehong insidente. Nakikiramay naman ang pamunuan ng Dagupan City Police Office sa pamilya ng nasawing binatilyo at tiniyak na patuloy nilang tututukan ang resulta ng investigasyon upang maiwasan na maulit ang ganitong uri ng insidente. Para sa programang Bombo Hanay Udugto, Patrol numero 2, Bombo Jaira Anca, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!